Ang susunod natin ay evaluation ng single project. Ano? So, ang best example nito, class, halimbawa, yung napuntahan yung company, merong possible na participate na project. Ano? So, ngayon, i-evaluate ninyo kung okay bang mag-invest doon sa project na yun or hindi. Okay, so yun yung concept ng ating discussion, which is evaluation of a single project. Okay, so but class, ito ay usually ina-apply yung mga tinatawag natin ng mga big projects. Like, yung kasi yung mga ganang class mostly ay yung mga sa mga public works. So yun ay dine-determine muna kung feasible or not. Okay, so dito sa atin, so kahit small project, so pwede nyong i-determine. Halimbawa, gustong bumili ng machine or equipment. Okay, sa ganung halaga. Tapos, magkano ang magiging income, magkano ang magiging profit using yung machine na binili. Okay, so syempre may mga allotted yun na expenses. Okay, so ngayon, aaralin natin paano ba mag-evaluate or paano ba natin malalaman kung yung investment na yun is good or bad or not good investment. Okay, so sa inyo din, hindi kayo basta-basta maglalabas ng pera. So kailangan nyo munang alamin kung yun bang project na yun ay kikita kayo in the long run or hindi. So yun lagi ang tinuturo sa economics. So paano ba kayo mag-isip economically, na considering yung all our possible resources. Okay? So i-show ko lang class ang aking screen. Okay. So, ayan. So, dito tayo sa evaluation of a single project. So, for a brief introduction, so meron tayo class na when we say capital projects o yung nasabi ko sa inyo kanina na some projects, so paano natin malalaman yung tinatawag natin na return? So pwedeng return on investment. Meron tayong mga tinatawag na mga ganyan. ROI. Okay? So that a given project will or should produce. So it could, kumbaga, i-go or hindi. Okay? So, meron tayong tinatawag na return, yung tinatawag natin class na ROI or return on investment. Okay? So, magkano ang in-invest, magkano ang capital invested, magkano ang possible na, or gaano katagal siyang bumalik, or gaano katagal siyang makukuha. Okay? So, ito yung concept, kaya need nating ma-evaluate. So, halimbawa, nagbigay ako ng, let's say, 300,000, o ngayon, yung 300,000, considering yung amount, gaano katagal siya mapapabalik sa akin. So, yun yung kino-consider natin dito sa evaluation of single projects. Okay? So, meron tayong 5 methods of evaluation. So, we have present worth, future, annual worth, IRR or rate of return, at saka payback period. Okay, so didiscussin natin yan isa-isa. Alright. So, for our objectives, so i-discuss natin yung mga methods of evaluation. Then what are the issues or kung paano mag-decide? So ano yung mga costs, alin yung pumasok sa input, alin yung output. Okay? Then, evaluation of single project to determine its profitability. Okay, so kailangan ang malaman natin, so is it
profitable or not. So, kikita ba yung project na yun or hindi? Okay, then magka-come up tayo sa decision whether to invest or do not invest. Yan, so dalawa lang ang ating pagpipilian. Mag-i-invest kayo or hindi. Okay? So punta tayo doon sa unang method. Okay, so ang unang method natin, class, is rate of return. Ano, class? So si rate of return, dinedetermine nito yung level of effectiveness ng isang investment. Ano, so pagkat sinabi natin, class, rate, so siya ay nako-compute in terms of percentage. So ang mako-compute natin dito ay naka-percent. Okay, so itong formula para ito ay mag-percent, lagyan lang natin ng times 100%. Okay, so bakit kailangan man nating malaman yung rate of return? Okay, so class, sa pagtaas ng rate of return, sa pagtaas ng ROR, sa pag-okay ng project. Tandaan yun ha. Pagka mataas ang nakakompute yung rate, mataas ang pumuntang rate, so mas okay. So sa pagbaba, not good yan. So kailangan mas mataas yung tinatawag natin na rate of return. Okay? So nakakompute si rate of return by just computing the net annual profit over the initial investment or capital invested. Ngayon, si profit, paano natin nakakompute ang profit? Okay, annual ha, ibig sabihin yearly. Yung yearly profit. Okay, so paano natin siya makakompute? So si annual profit equals annual revenue minus annual cost. O tandaan nyo na lang yan ha. Si annual profit can be computed. So i-determine yung inyong annual revenue, i-less yung all allowable costs or annual costs. Then si capital invested naman yan ay given. Okay, try tayo na example. So sabi dito, an initial investment of 200,000 can be made in a project that will produce a uniform annual revenue of 185,000 for 5 years. And then, salvage value of 10% of the investment. Okay? Then, out-of-pocket cost for operation and maintenance will be 81,000. Alright. Taxes and insurance will be 4% of the original cost. Then, si company daw nag-expect ng to earn not less than 25% of the income taxes. So sabi doon, si company kailangan ang rate of return ay hindi bababa. So kumbaga hindi siya bababa sa 25%. So ang ine-expect mo is greater than or equal dito sa 25%. Okay, so pagka siya ay bumaba ng 25%, siya ay not advisable. Okay. Use ROR method. So, ang tanong doon, is it desirable investment? Use ROR method. Alright. So, class, in rate of return, kunin nyo ang lahat ng given. So, para mas madali, yung outflow at saka inflow din. So, outflow and inflow. So, basta tandaan nyo lang, class, din, hindi siya minus. Ito yung aalamin. So, inflow, lahat ng perang pumapasok. Outflow, lahat ng perang lumalabas. Okay. So, puntahan natin ang step by step tayo. So, first, identify the given. So, you have your investment, 270,000. Annual revenue of 185,400 kada taon na good for 5 years. 10% of the investment ang salvage value. Okay, so si 270,000 times nyo lang yan ng 0.10 para makuha nyo si salvage value. So ito ay 27,000. Okay. Operation and maintenance is 81,000 per year. And taxes and insurance is 4% of the investment.
O, pakuha nga ako ng 4% of 270,000. Magkano yun? Ang 4%. 10,600. Magkano, Ari? 270 times 0.04. 10,800. Tama. 10,800. Class. Tama po. Hello? Tama. Okay. So meron na tayong, alamin natin dito ang inflow at outflow. So, yan, para makuha natin class itong net annual profit. Okay, so gagamitan natin ng formulang ito. So si net annual profit, annual revenue minus annual cost. So given si annual revenue, makukuha din natin si annual cost. Okay, and then si capital investment, given yan. Okay, or capital invested ay given. Okay, so in determining the total cost class, ito yon. So you have your operation and maintenance, meron kayong taxes and insurance, yung na-compute natin, and yung depreciation. Plus tatandaan ha, kasama si depreciation na ang gagamitin natin daw ay sinking fund method. Okay, where your I is 25% para makuha natin yung annual depreciation. Okay, so paano naging 29,608.76? Class yun. Okay, i-substitute nyo lang class siya sa formula ng sinking fund method na D equals first cost minus salvage value times I over 1 plus I raised to L minus 1. O sige nga, i-substitute nyo nga yun. Magkano daw ang original cost? 270,000 minus 27,000 times, anong interest daw? 25% over 1 plus 0.25. Ano ang ating gano'ng katagal yung project? Parang sabi doon ay 5 years. Good for 5 years. O di ito, erase nyo sa 5 minus 1. Sige nga, pa-compute nga ako kung ito ang annual depreciation, kung 29,608. Pa-compute nga, class. Anong sagot? Tama ang ating formula. Plus tama ang ating formula. I over 1 plus I raised to L minus 1. Tama naman. Ano nakuha yung sagot? Ba't iba? May mali sa formula? Tama po ang formula. Tama ang formula. Opo. Ang depreciation annual, ba't ibang akin nako-compute? Two seven. Anong nakuha ng sagot? Ba't ang akin ay 266? Baka po kailangan mo nang pagnusun yung FC tsaka SV. Hindi, kahit idiniretso ko eh.
Nakuha ko po pag may parenthesis yung Lalagyan X ng minus parenthesis. Okay, sige. Ayun, tama. Tama. 29608.76 ano? Are lagyan niya ng parenthesis. Equals 29608.7577 or 76. Okay, so yun yung annual depreciation. Okay, so okay tayo ng mga cost. Ngayon, ang gagawin nyo lang cost, i-add nyo lang yan para makuha nyo yung total cost. Okay? So, plus 81,000 plus 10,800. Ayun. So, 121,408.76. So, meron na kayo ngayon class na total cost. Okay? So, now, makukuha nyo na ang profit. Ano? So, annual revenue minus annual cost is your annual profit. Eto. So, ang annual revenue, given naman yan, 185,400. Then, annual cost, yung na-compute natin cost. So, magkakaroon tayo ng profit na ganito. Okay? Then, substituting sa formula, net annual profit over capital invested. Alright, times 100. Okay? So, 63,991.23 over 270,000 times 100 is 23.70% ang ating nakuhang rate of return. Ano daw ang expect ni company? Anong sabi? Not less than the company expect capital to earn not less than 25%. Ay ang nakuha natin ay 23.70. Is it good investment o hindi? Class, good or not? Is it desirable investment or hindi? Class. Hindi po. Hindi po. Hindi. Correct. Kasi mas mababa. So ang in-expect nga daw ni company, hindi bababa sa 25%. Pero ang nakuha natin ay 23.7. So kitang-kita na not good investment. Alright? Yan. So sa decision, since the computed rate of return is less than the minimum required rate of return of 25%, the investment is not desirable or not accepted. Okay, so hindi ka daw mag-i-invest ng ganong kalaking halaga para sa earning na 185,400 annually. So medyo malaki din yung kanyang cost. Okay, so it is not a good investment. Okay? So class, ito lang, pinakita lang in table form. Okay, so mas madali nga naman siya. So you have your annual revenue, then annual cost, depreciation and maintenance, taxes and insurance, pinag-add lang para makuha ito. Okay, nasa IE ata. Tapos si ROR, yung ating profit over capital invested. Times 100. Okay, so yun pa din. So pwedeng ganyan ang gawin para hindi malito. Okay? Yan. Okay na doon sa ROR, madali lang. Kuha ang profit. So paano kukunin si profit? Kuha si revenue, ilas lahat ng cost. So makukuha mo na si annual profit. Basta kasama si depreciation ha. Huwag kakalimutan ang depreciation. Ito. Okay? Tapos divided by the capital invested. Ano? Alright. So punta tayo ng annual worth. So si annual worth class is dinedetermine lang natin ang annual inflow at saka annual outflow pag maminusin laan. Okay? Then ang makukuha natin doon is excess. Alright. So, kumbaga ang kinukuha lang natin dito is the minimum required profit na tinatawag. Okay, basta ang makukuha natin is must be not less than 0. Okay? So, syempre pagka 0, naka-ano yun, tinatawag natin na break even. So, wala pa tayong kita dyan. So, hindi pa din siya desirable. So, dapat at least meron tayong makuhang positive value. Okay, but si 0, we can consider 0, but
Kumbaga wala pa siyang total kita. Okay? So paano siya gagawin si annual worth? Yun pa din class example. So meron lang tayong idadagdag na interest on capital. At class i-diretso ko na lang to ha. So para mas madali nyo siyang makita. Di ba? Dito sa table, tingnan nyo class. So si annual revenue yan pa din. Okay? Si depreciation, na-compute natin yan. Operation and maintenance, na-compute din natin yan sa ROR as well as these taxes and insurance. Ang napadagdag pag annual worth class is the interest on capital na paano siya kinumpute. Anong ginawa natin class kanina dun sa interest on capital doon sa bond? Anong ginawa natin doon? Yung investment, so dito ang interest on capital class is investment or yung first cost multiplied by yung percentage. Or ano yung percent na yun? Yung tinatawag natin na interest. Kaya nga interest on capital. So magkano ang possible interest on capital? So kung meron ka daw first cost na 200,000, ang iyong percentage na nire-require ay 0.25%, magkano ngayon yung iyong interest on capital? Sige nga, pa-compute nga ako niyan. 200,000 times 0.25. Anong sagot? Magkano nga ang investment? Magkano nga ang naging investment natin? 270 pala, sorry. So 270,000 ang ating investment. So kaya nakuha si 67,500. Okay? Okay dito, class? Okay doon, kaya naging 67,500. So dagdagan nyo lang ng interest on capital. So si initial investment, it times nyo lang sa kanyang nire-require na percentage. Okay, tapos i-add nyo yan, itong lahat. I-add nyo. Ito yung sagot para makuha nyo si total annual cost. Tapos, pag maminusin nyo ngayon, annual revenue minus annual cost para makuha nyo si excess. Or ito, di ba si excess ay inflow minus outflow. Ang inflow lang naman natin ay revenue, annual revenue. Tapos ang ating outflow, itong lahat na annual cost. Okay? So, anong nakuha natin? Negative. Negative 3,509, which indicates not good investment pa din. Kasi, mas malaki pa yung inyong magiging cost kaysa sa inyong kikitain annually. So, not a good investment pa din. So, dalawang method ang na-compute natin, ROR at saka itong annual worth. So, talagang siya ay not good investment. Okay? So, yun lahat. Interest on capital. Okay? Alright. Ngayon naman, okay na doon sa dalawang method. So, rate of return, tsaka annual worth. Ngayon naman, class, punta tayo ng present worth. So, si present worth, class, lahat ng transaction, dadalhin natin into present times. So, pwede class inyong i-drawing, excluding si depreciation. Pwede nyong gawa ng cash flow diagram. So, pagka present worth, ito yung ating hinahanap. Okay? So, halimbawa, meron tayo dito na 5 taon. So, meron tayo ditong initial investment na 270. May nare-receive dyan na annually na 185,400. Tapos, meron dito na binabayaran na excluding class yung depreciation dito. Pagka present worth. So, magkano yun? Yung 81,000 tsaka 10,800. So, magiging 91,800. Okay? So, may annual kang binabayaran na 91,800. Tapos, may makukuha ka na salvage value sa dulo na 27,000. Okay? So, yan class. Itong transaction na itong lahat, dadalhin natin in present times.
Okay, so ganun din. P inflows minus P outflows. Okay? So lahat ng in, ito, annual revenue, itong salvage value, in yan. Okay? And then, yung out, itong investment at saka cost or annual cost. Okay. So, compute natin class. So, doon muna tayo sa present worth ng inflow. Okay? So, para madala natin in future, in present, sorry. So, ito yung A, ang hinahanap natin ay CP. Para yung ginawa natin kanina kay bond. Okay? Tapos ito yung si future value, ang hinahanap natin ay CP. So, ganun din. So, kung dito class sa ating formula, so P equals A, ito yon 185,400 times 1 minus 1 plus I raised to negative n over I. Okay, then substitutean nyo na lang yan ng mga value mamaya. Plus, pagka future value, itong salvage value class, kasi siya ay sa future mo makukuha, gagamitan mo ngayon ng formula nung P equals F times 1 plus I raised to negative n. Raised to negative n. Ito yung formula nung sa compound interest. Itong isa ay annuity. Okay? So ngayon, isubstitute nyo yung mga given. You have your 185,000 as A, 400 times minus 1 plus 0.25 raised to negative 5 over 0.25. Pakuha ko ng sagot doon. Tapos yung isa, 27,000 times 1 plus 0.25 raised to negative 5. Sige nga, pakompute nga ako ng sagot dyan sa dalawang yan. Tapos pakompute. Pakompute ng sagot. Class, anong sagot din sa isa? Anong sagot dito? Pakompute nga ako. Dapat ang makuha natin ay 507. Sige nga, pakompute. Anong sagot dito? Ang sagot nyo? 498 592.51 Meron pa bang dyan, nagko-compute? Tapos dito sa kabila, 47.36. I-add nyo nga yung isa plus 498,592.51. Ayun. So pagka pinagad itong dalawa, 507,439.87. Which is ito. Okay? Yan ay pa lang inflow pa lang yan. So, kumbaga dito sa cash flow diagram, ang nakuha pa lang natin ay itong nasa baba. Kukunin naman natin itong dalawang nasa taas. Okay? So, tingnan nyo class, kung P ang hahanapin natin, si 270,000 ay nasa present time na. So, no need na to add. Wala na kayong gagawin doon. So, basta 270,000 na lang siya. Okay? Hindi katulad nito na may mga P over A, 25%, meron pang multiplier. Kasi si 270,000 ay nasa present times na. Ito na lang 91,800 ang dadalhin natin in present.
Okay, a-applyan din natin ng annuity. Okay, so substitute natin. So 270,000 plus 91,800 times 1 minus 1 plus 0.25 raised to negative 5 over 0.25. Sige nga, pa-compute nga ako ng sagot din. Nakuha nyo 51, 516 pala. So 516, 875.90. Okay, or may 4 pa doon sa dulo. Nakuha are? Nakuha Yes, yun? Okay. Ganun lang siya kadali. Ngayon, pag maminusin ulit, P in minus P out. Negative na naman ang nakuha. No, negative 9,436. So, mas malaki na naman ang outflow kaysa sa inflow. So, pagka ganyan, it is a not justifiable or not ideal. Okay? So, tatlo na yon. ROR, annual worth, present worth, not ideal yung project. Okay? So, now, punta tayo sa future. Pagka future class, dadalhin nyo naman sa future. Kung kanina present, ngayon dito naman ang ating hahanapin. F. So lahat ng transaction, lahat ng nandiang value, dadalhin nyo sa future time or in future. Okay, so yun pa rin problem na yun. Punta tayo dito sa inflow. So tingnan nyo class salvage value. Wala siyang any multiplier kasi si salvage value ay nandito sa dulo. Future yan? Nandiyan si salvage value. Okay, kaya same na din yan. Ang kukunin natin is yung annual revenue dito na 185,400, gagawin natin siya. Kukunin natin yung kanyang future amount. Okay, so anong formula nun? E di yung F equals A times 1 plus I raised to N minus 1 over I. Okay, so yun ang gagamitin natin na formula. Sige nga, isubtract nga natin yun. So 27,000 plus 185,400 times 1 plus 0.25 raised to 5 minus 1 over 0.25. Sige nga, pakuha nga ako dito ng F. F in. Gawin natin siyang F in. Ano nakuha niyo sagot? 1,5. Ito. 1,548. 583.59. Okay? So, meron na kayong F in. Ngayon naman, punta tayo sa F out. Okay? So, lahat naman ng nag-out, nung nasa taas nito, so meron tayo dito na 270,000. Tapos meron tayong annual na binabayaran na 91,800. Okay, so kukunin naman natin yung F out. Tingnan nyo class, itong si 270, since siya ay nasa present, gagawin nating future, meron na ngayon siyang multiplier. Okay, then si 91,000 naman ay same lang din. Okay, so gawin natin. So 91,800 times the F equals A times 1 plus 0.25 raised to 5 minus 1 over 0.25 plus 270,000 times 1 plus 0.25 raised to 5. Okay, so positive 5 naman yun. Sige nga, pa-compute ako dyan ng F out equals.
91,800 times 1 plus 0.25 raised to 5 minus 1 over 0.25 plus 270,000 times 1 plus 0.25 raised to 5 equals 1,500. Make sure na nagko-compute din kayo dyan ha. Pag sa exam at ganito, siya 380.08. Okay? Ano? So ngayon, pag minusin nyo ulit. Pag napag-minus, tingnan ulit kung positive or negative. O negative na naman. Ano? So, not good investment ulit. Kailangan laging mas mataas ang inflow kaysa sa outflow para masabi natin na siya ay good investment. Okay? Yan. Sige. So, 4 na method na yon. ROR, annual worth, present, future. So, lahat ay not good investment. Ano? So, punta tayo ng payback period, itong last method. Okay? So, si payback period class is yung length of time kung gaano natin mare-recover yung first cost. So, gaano ba katagal mapapabalik yung inyong initial investment? Alright. So, si payback period can be computed in terms of the number of years. So, ano yung kanyang formula? So, you have your investment minus salvage value over the net annual cash flow. Okay? So, okay na tayo kay investment. Meron yan. Okay din tayo kay salvage value. So, dito lang tayo magkakaproblema kay net annual cash flow. So, paano siya kino-compute? O, yan pa rin problem na yan, class. Kunin lang natin yung net annual cash flow. Okay? So, paano? Inflow minus outflow lang din. Okay? So, inflow minus outflow. O, tingnan niyo. Ito yung revenue, ito yung expenses. Yung annual expense. Excluding depreciation pa rin. Okay? So, you have your investment of 270,000. Meron tayong salvage value of 27,000 which is 10% of the original cost. And net annual cash flow of 93,600. Ito yon. Okay, so 185,400 minus yung ating total annual cost. Tapos mako-compute nyo yan, 2.6 years. Okay, or 2 years and 7 months. Ano, so, paano mag-compute? So, this is 2.6. So, years. Ano, di 2 years. Tapos, 0.6 years. Ano, so, i-times nyo saan? Para makuha natin yung month. So, si 1 year ay 12 months. Okay, so makakancel si month. Ano, so si 0.6 times 12 ay 7.2 or 7.2 months. Okay, so i-convert pa natin into days. So si 0.2 months times ang isang month ay ipagpalagay natin na 30 days. Okay, so 0.2 times 30 ay 6. Alright. So, ang kanyang computation, 2 years, 7 months, and 6 days. Ayan. Okay, so paano magde-decide? The shorter the payback period, the better. So, sa pagbilis ng payback, sa pagganda ng investment. So, titignan nyo din, class, ang total investment. Pagka malaki, halimbawa, 1.5 million, tapos nakuha agad in a year. Yes, it is good. Pero, anong naging basehan? Ba't ang bilis makuha? Okay, so depende din. Inyo ding i-evaluate based sa total investment. Okay? Ayan. Alright. So, I think okay na yun. Yung 5 method. Si ROR, annual worth, present worth, and future worth. Okay? So, ito pasagot din. Ari lang, class, ay may mga given condition, may mga workers, may mga pasahod. Okay, meron ding number of units.
No, so, gagawin ha sa notebook din. Okay, so yun din mga method na yun ang gagamitin. ROR, annual worth, present, future, and payback period. Okay? May tanong? May question kayo? Class, may question? No, so next wala tayong meeting ng Friday ng 3. Okay, so tayo naman ay nakatatlong module na depreciation, capital financing, and evaluation of single project. Okay? May question? Wala. Okay na.